Bilang pinakamakapangyarihang Demon Lord sa mundong ito, siya ay malubhang nasugatan at nag-agaw buhay, 3 araw na lamang ang nalalabi sa kanya. Hindi lamang siya kasalukuyang kinukubkob ng 10,000 dalubhasa mula sa matuwid na landas, maging ang kanyang siyam na pinakapinagkakatiwalaang disipulo, na buong tiyaga niyang hinubog, ay patuloy na nagbabalak na pagtaksilan ang kanilang guro at wasakin ang kanilang sekta. Ang panganay na disipulo, si Yu Zhenghai, matapos umalis sa sekta, ay itinatag ang Netherworld Sect, inaangkin na ito ang numero 1 demonyong sekta. Ang pangalawang disipulo, si Yu Xiangrong, ay naging isang nakakatakot na espadang demonyo na kinatatakutan ng mga tao sa simpleng pagbanggit pa lamang ng kanyang pangalan. Mabilis siyang pumapatay sa kaunting provokasyon lamang. Ang pang-anim na disipulo, si Ye Changxin, ay ang minamahal na prinsesa ng Derived Moon Palace, iginagalang ng maraming babaeng cultivator, kilala bilang ang Fairy Shura. Ang pampitong disipulo, si Wuya, ay may network ng impormasyon na sumasaklaw sa buong mundo. Minsan na siyang nagsimula ng isang malaking digmaan gamit ang kanyang taktika ng paghahasik ng alitan, na nagdulot ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Ang pangwalong disipulo, si Zhu Honggong, ay nakamit ang titulo ng masamang hari sa loob lamang ng ilang taon matapos umalis sa bundok. Ang pansyam na disipulo, si Little Yuaner, o si Yuaner, ang pinakahuling sumali sa sekta at nagtataglay pa rin ng kaunting konsensya. Sa kasalukuyan, dahan-dahang iminulat ni Lu Zhu ang kanyang mga mata at pira-pirasong mga imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang mataas na ranggong executive, ngunit ngayon ay nag-transmigrate siya sa katawan ng Demon Lord na si Jie Tiandao. Sa pamamagitan ng mga alaala nito, nalaman niya na 1 buwan na ang nakalipas. Ang nangungunang 10 dalubhasa ng matuwid na landas ay naglagay ng patibong, kinubkob ang Demon Lord na si Jie Tiandao. Si Jie Tiandao ay lumaban sa kanila ng mag-isa, na nagresulta sa isang stalemate at malubhang pinsala. Ngayon, ang mga dalubhasa mula sa matuwid na landas ay nasa kanyang pintuan na, naghahandang maglunsad ng isang malakas na opensiba sa kanyang kuta. Sa kasamaang palad, nabuhay siya ng halos 1,000 taon, na malapit na sa limitasyon ng haba ng buhay ng isang cultivator. Habang tumatanda siya, humihina rin ang kanyang kapangyarihang manakot. 5 sa kanyang 9 na disipulo ang sunod-sunod na nagtaksil sa kanya, na nagdulot ng malaking hamon sa kanyang otoridad. Sa pag-isip nito, hindi mapigilan ni Lu Zhu na matawa at maiyak. Ang kanyang katawan ngayon ay sobrang hina, at nang akmang tatayo, napaupo siyang muli. Nang makita ng mga tao sa labas ng pavilion na nagising na si Master, dali-dali silang lumapit. Ang ika-4 na disipulo, si Ming Xian, ay nagulat ng kasalukuyang sitwasyon. Hindi magtatagal bago mabasag ng mga dalubhasa mula sa matuwid na landas ang depensibong harang. Ang ika-3 disipulo, si Duan Musheng, ay kumunot ang noo at sinabing nais niyang lumabas at humingi ng tulong sa panganay na senior brother. Isinasaalang-alang ang ating relasyong guro-disipulo, hindi niya dapat tayo baliwalain. Ang ika-5 disipulo, si Zhao Yu, ay nagmungkahi rin na maaari silang humingi ng tulong sa ika-7 junior disciple. Hindi lamang siya tusoy. Pinutol sila ni Lu Zhu at nagsalita. Ang harang ng Jinting Mountain ay sapat na malakas upang tumagal sandali. Bagaman labis na nababalisa si Lu Zhu, pinilit niyang manatiling kalmado at pinagalitan sila. Hindi niya maaaring ibunyag ang sikreto na ang kanyang cultivation ay nawala na ngayon, kung hindi, bago pa siya mapatay ng matuwid na landas, itong 4 na disipulo na ang kukuha ng kanyang buhay. Pagsyalis na kayo ngayon. May sarili akong plano para harapin ang kaaway. Nang marinig ito, agad na umalis ang 4 na disipulo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lu Zhu. Wala siyang plano para harapin ang kaaway, gusto niya lang ng kaunting kapayapaan at katahimikan. Sa 4 na taong walang utang na loob na ito na handang sumalakay anumang oras, kasama ang hindi mabilang na matuwid na cultivator sa labas, at ang sariling mahinang katawan ni Lu Zhu. Nang siya ay nawawalan na ng pag-asa at sinusumpa ang kanyang kapalaran, bigla niyang narinig ang boses ng system, natukoy ang host.
Nakumpleto ang misyon na ipasa ang mga turo at mana. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang merit system ay opisyal nang na-activate. Nang marinig ito, nanginig ang puso ni Luzio. Bigla niyang naunawaan kung bakit nagsumikap si Jetian Dao na sanayin ang 9 na disipulo. Sayang nga lang. Naghirap siya buong buhay niya para lamang isuot ng iba sa kanilang kasal. Na-trigger ang pangunahing quest, umatras mula sa kaaway. Natukoy na masyadong mahina ang host. Magbibigay ng newbie gift package. Nais mo bang buksan ito? Ang serye ng mga prompt na ito ay nagpasaya kay Lu. Zeo. Nakuha niya ang 1 reversal card, 3 peak state card, at 5 fatal block card. Hindi na nag-isip pa si Luzio. Kinuha niya ang reversal card at kumislap ang kanyang isip. Sa isang iglap, ang sigla ng mga nakapalibot na halaman at puno ay naging mga daloy ng enerhiya na mabilis na pumasok sa kanyang katawan. Kasabay nito, napabulalas ang 3 disipulo, napakalakas na enerhiya. Tunay ngang may mas malalakas pang kakayahan si Master na hindi niya itinuro sa atin. Munting siyam, si Master ay laging pinakamalambing sayo. Anong uri ng teknik ang pagbabago ng enerhiyang ito? Si Little Yuaner ay mukhang tuliro sa mga salita. Paano ko malalaman? Ang kanyang dating sarili ay hindi maarok. Samantala, maririnig ang boses ng isang matuwid na cultivator sa labas ng harang. Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan, kayong mga nasa loob. Ito ay si Xu Jiafeng, isang senior disciple ng Heavenly Sword Sect. Sinasabing kamakailan lamang ay naabot niya ang antas ng Divine Court, kahit nakapapasok pa lamang. Kahit na lumaban siya ng isahan, hindi siya karapat-dapat na maging kalaban ng aking munting martial sister. Sa kasamaang palad, marami sila. Bagamat hindi dapat katakutan ang mga taong ito, ang 10 dakilang dalubhasa ang mga mahirap kalabanin. Ngunit sa pagsasalita ng mga mapanghimagsik na salita, kung tayong 4 ay nais tumakas, sino ang makakapigil sa atin? Nang marinig ito, medyo nagalit si Little Yuaner. Mga senior martial brother at sister, hindi nyo ba naisip na lumaban kasama ang ating master? Sumagot si Zhao Yu nang walang pakialam, munting martial sister, huli kang sumali, at maraming bagay ang hindi mo naiintindihan. Samantala, pinag-aaralan ni Luzio ang system sa buong oras na ito. Pagkatapos gamitin ang reversal card, naramdaman niya ang panibagong sigla na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang natitira niyang haba ng buhay ay naibalik sa 313 araw, ngunit para sa kanya, malayo pa ito sa sapat. Kailangan niyang bumalik sa isang batang estado, ang matandang anyo ay talagang hindi komportable. Pagkatapos mag-isip sandali, dahan-dahan siyang lumabas ng pavilion. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw at nayanig ang Jinting Mountain kasama nito. Ang 4 na disipulo ay lumitaw sa harap niya sa isang iglap. Nang makitang tuwid na nakatayo si Luzio, hindi nila maiwasang magulat. Si Duan Musheng, na nakatayo sa tabi nila, ay nagsalita, "Master, ang iyong mga disipulo ay humihiling ng laban. Tiyak na pupuksain natin sila ng walang iwang bakas." Nanliit ang mga mata ni Luzio nang marinig ito. Nanginig ang puso ni Duan Musheng sa nakita at hindi sinasadyang yumuko. May plano na ako para umatras mula sa kaaway. Sumunod kayo sa akin sa labas upang harapin sila ng sama-sama. Pagkasabi nito, humakbang si Luzio patungo sa gilid ng formation. Sa sandaling ito, ang Jinting Mountain ay nakatipo ng libu-libong matuwid na individual na nag-organisa upang atakihin ang depensibong formation ng bundok. Mga pinuno ng mga masasamang tao ng Jinting Mountain, makinig kayo. Napapalibutan na kayo. Lumabas kayo at harapin ang inyong kamatayan agad. Ang boses ng provokasyon ay patuloy na umalingaw-ngaw. Huminto si Luzio malapit sa harang, pinapanood ang mga cultivator sa labas habang nananatiling kalmado at tahimik. Ang 4 na disipulo, sina Ming Xiyin at ang iba pa, ay nakaramdam ng kaba sa kanilang puso nang makita ang eksena. Bakit hindi siya nagpapatuloy? Si Luo Changfeng, ang pinuno ng Heavenly Sword Sect sa labas, ay tumawa ng malakas.
Isang buwan na kitang hindi nakikita, ngunit tila bumata ang matandang devil ancestor. Pinilit ni Lu Zhu na mapanatili ang kanyang composure at pinagsabihan si Luo Changfeng, may lakas ka ng loob. Tigilan mo na ang pagpapanggap at sumuko ka ng maayos. Ang mga matuwid na sekta ng mundo ay iwanan ka ng buong bangkay sa lupa. Malakas na nagsalita si Xu Jiafeng, kayong apat ay tiyak na mga disipulo ng matandang ito, tama. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong magsisi at sumali sa matuwid na landas. Tulungan niyo kami, ang matuwid na landas, na patayin siya. Nang marinig ito, malinaw na sumulyap si Ming Xiyin sa kanya. Tama na ang ingay. Master, ang iyong mga disipulo ay humihiling ng laban. Hindi na ako makapaghintay na balatan at tanggalin ang balat ng mayabang na batang ito. Itinaas ni Lu Zhou ang kanyang kamay at sumagot, hindi na kailangan. Paano kayo bibigyan ng pagkakataon ng mga kagalang-galang na matuwid na sekta para sa isang-isahang laban? Nang makitang hindi sila natinag, nagpatuloy sa pang-uuyam si Luo Changfeng sa himpapawid. Sino ang hindi nakakaalam na ang siyam na masasamang tao ng Jinting Mountain ay nakagawa ng hindi mabilang na kabuktutan? Lahat ay nararapat parusahan. Ngayon, ang mga matuwid na dalubhasa ng mundo ay nagsanib puwersa upang krusadahin kayo. Kasalanan niyo ito, grupo ng mga masasamang tao. Huwag niyong sisihin ang iba kundi ang inyong sarili. Nang marinig ito, mariing sumagot si Lu Zhou, maging matuwid man o masama, may sarili akong paghuhusga. Kahit na magkamali ang aking mga disipulo, personal ko silang pinarurusahan. Hindi para sa inyo na makialam at manuro. Nang marinig ito, humalakhak si Luo Changfeng. Matandang hangal. Mayroon ka palang sense of humor. Makokontrol mo ba kahit ang iyong senior disciple na si Yu Zhenghai, na namumuno sa Netherworld Sect at sumasakop ng ibang mga sekta? Hayaan mong tanungin kita ulit, hindi ba si Yu Xiangrong ang dumukot sa prinsesa ng Western Regions? Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Lu Zhou, ngunit kinailangang magpakatatag at sumagot. Lalong naging masigasig si Luo Changfeng habang nagpapatuloy, 30,000 cultivator ang namatay sa Rongbei, hindi ba't kagagawan iyon ni si Wuya? Yamang inamin mo na, mabuti. Pabaya ang iyong pagtuturo katamaran ng guro. Mayroon ka pa bang ibang sasabihin? Sa puntong ito, nag-aapoy na parang apoy ang mga mata ni Lu Zhou habang sumasagot siya, ang mga hindi natin kalahi ay walang kaparehong motibo. Ang mga taga-Western Regions ay hindi natin kalahi, at ganoon din ang mga taga-Rongbei. Sa impyerno ang iyong awa at habag para sa iba't ibang rehiyon. Nang marinig ito, namula sa galit ang mga pisngi ni Luo Changfeng. Hindi na siya nakipagtalo pa at sinabi, matandang demonyo, tingnan natin kung gaano kakatagal makakapagpanggap. Tanggapin mo ito. Nang marinig ito, lumabas si Lu Zhou ng harang ng malalaking hakbang. Napakabuti. Hayaan mong masaksihan ko ang iyong mga kakayahan. Ang mga disipulo sa likod niya ay lihim na nagsaya. Hayaan mong subukan ng mga taong ito ang mga alas ni Master. Si Luo Changfeng ay kumisla patungo sa gitna ng himpapawid. Ang mga espada sa kanyang katawan ay dumami at umikot sa hangin. Sa wakas, nagsama-sama sila upang bumuo ng isang higanteng espada. Bagaman mukhang kalmado si Lu Zhou sa labas, sa totoo lang ay labis siyang nababalisa. Pinanatili niyang nakatingin sa mga item card sa panel at napagtanto na lumalakas ang hinala ng apat na masasamang taong ito. Na-trigger ang side quest, ang puso ng mga tao ay nahahayag sa kanilang mga kilos. Hayaan mong ipakita ng mga masasamang tao ang kanilang tunay na kulay. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng higanteng espada ni Luo Changfeng ay nagtipon at nakumpleto. Harapin mo ang iyong kamatayan, sigaw niya, itinuturo ang iba. Sina Duan Musheng at Zhao Yu ay malalim na kumunot ang noo, alam na hindi dapat mamatay ang matandang lalaki. Kung mamatay siya, ang mga teknik at sandata ay maglalaho kasama niya. Nang akmang tatama na ang higanteng espada, ang dalawa na nakapagpasya na ay sabay na umatake sa espada. Ang bugso ng hangin na nilikha ng kanilang mga pag-atake ay nagpaliit sa talim ng espada, tumama ito sa harang sa halip.
Samantala, agad na tumalikod si Luzu at tumakbo pabalik sa harang, mukhang sobrang napahiya. Nang makita ang eksenang ito, humalakhak ang hindi mabilang na mga cultivator. Si Luo Changfeng, na nakatayo sa itaas, ay nang uyam, kaya ito pala ang iyong kakayahan. Tunay ngang nakakamangha. Ang pinuno ng Genie Sect ay sumali rin sa pangungutya. Ang patriarch ng mga kontrabida ay nangangailangan pa ng kanyang mga disipulo para protektahan siya. Anong pambihirang pangyayari? Hindi pinansin ni Luzu ang kanilang mga salita, sa halip sumulyap siya muli sa Peak Experience card. Ang pagsasama-sama ng tatlong card ay magbibigay sa akin ng 1 oras at kalahati. Sa madaling salita, kapag ginamit ko ang mga ito, dapat kong tapusin ang laban ng mabilis. Bago harapin ang kaaway, dapat kong harapin ang mga panloob na issue. Kung hindi ko pasusunurin ang mga masasamang taong ito, kapag natapos na ang oras, mapapahamak na naman ako. Sa pag-isip nito, hindi sinasadyang lumakas ang kanyang boses. Duan Musheng, ang lakas ng loob mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na makialam sa aking mga gawain? Bahagyang nagbago ang mukha ni Duan Musheng nang marinig ito. Nagmamadali siyang lumapit at lumuhod sa lupa, nagpapahayag ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang guro. Sa sandaling ito, tumawa si Ming Xian. Master, hindi na kailangan ito. Napagod ka na sa kakaganap, sapat na yon. Kapatid, mangyaring tumayo ka na. Nang marinig ang mga salitang ito, nawala ang magalang na ekspresyon sa mukha ni Duan Musheng at dahan-dahan siyang tumayo. Sa puntong ito, nahulaan na ng mga masasamang tao mula sa nakakahiyang anyo ni Luzu kanina na halos hindi na siya makatagal. Master, sumuko ka na. Hanggat ipapasa mo sa amin ang mga teknik at sandata ng buo, gagawin namin ang aming makakaya upang tulungan kang makatakas ngayon. Nanatiling tahimik si Luzu nang marinig ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita, Munting Siyam, ikaw naman. Master, hindi maglalakas loob ang iyong disipulo. Agad na lumuhod si Little Yuaner nang may kalabog. Pangalawang quest na kumpleto. Gantimpala, tunay na mata ng realidad. Epekto, permanente. Nang marinig ang prompt, natigilan. Sandali si Luzeu. Pagkatapos, isang espesyal na mensahe ang lumitaw sa harap niya. Katapatan ni Little Yuaner, 60%, 60% at tumataas. Katapatan ni Ming Xian, 15%, 15%. Katapatan ni Duan Musheng, 23%, 23%. Katapatan ni Zhao Yu, 35%, 35%. Kapag bumaba sa 0 ang katapatan, tatalikod sila sa sekta at magiging kaaway. Kung lumampas ito sa 80%, maliit ang tsansang tumalikod sila. Ang makita ang patuloy na pagbaba ng katapatan sa tatlong masasamang tao ay nasa loob ng kanyang inaasahan, ngunit ang tumataas na trend ng kay Little Yuaner ay nagulat sa kanya. Sinadya ni Luzu na sabihin, yamang ganyan ang kaso, hindi na kailangan pang magpatuloy ako sa pagpapanggap. Tunay ngang nasugatan ako, ngunit hindi ibig sabihin ito na maaari niyo akong suwayin. Pagkasabi nito, dinurog niya ang Peak Experience card sa kanyang kamay, at agad na isang malakas na bugso ng enerhiya ang lumabas. Ang tatlong individual ay tinamaan ng impact, agad na sumuka ng dugo at tumalsik pa atras. Tanging si Little Yuaner ang nanatiling nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa lahat. Para bang ang buong mundo ay natahimik sa sandaling bumagsak ang tatlo sa lupa. Mabilis silang gumulong at lumuhod, sumisigaw ng sabay-sabay, alam namin ang aming mga pagkakamali, Master. Hindi sila tinignan ni Luzu, huminga ng malalim, at bumulong sa sarili, ang pakiramdam ng nasa peak state ay tunay ngang kahanga-hanga. Para bang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Lahat ng nasa harap niya ay naging mga hamak na langgam, sa isang marahang pitik lamang ng kanyang daliri, madudurog niya sila. Isang bugso ng enerhiya ang sumabog, pumailan lang sa langit. Ang gumuguhong harang ay ganap na nadurog. Ang nangungunang 10 matuwid na dalubhasa ay galit na nakatitig, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi ba siya nasugatan?
Paano niya mailalabas ang ganoong kalakas na bugso ng enerhiya? Ang mga cultivator na nang-uyam kay Luzu kanina ay hindi mapigilan ang panginginig ng kanilang mga binti. Mabilis na napagtanto ng tatlong masasamang tao ang kanilang pagkakamali, lumuhod ng may pagkataranta at sumigaw ng sabay-sabay, inaamin ang kanilang pagkakamali. Malamig na tinitigan sila ni Luzeo. Pagsuway sa guro mabigat na parusa. Pagkasabi nito, gininto ang liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga daliri. Sa isang bang, bumagsak ang grupo sa isang malayong tuktok ng bundok. Mamaya ko kayo haharapin. Napansin ni Luzu na may natitira pang 29 minuto. Ang pagtuturo ng leksyon sa tatlong masasamang tao ay ilang sandali lamang. Hindi magtatagal, haharapin niya ang libu-libong cultivator at ang nangungunang 10 matuwid na dalubhasa. Hayaan mong makita ko kung gaano kalaki ang inyong ipinagbago sa buwang ito. Nang bumagsak ang boses ni Luzu, nag-ipon siya ng lakas at sumugod sa himpapawid. 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body. Sa isang malakas na sigaw, isang ginintuang halo ang pumalibot sa nagmanifest na katawang dharma. Bawat pag-ikot ng 8 talulot na ginintuang lotus sa ibaba ay naglalabas ng bugso ng enerhiya. Nang makita ito, nagmamadaling tumawag si Luo Changfeng sa iba pang mga dalubhasa upang harangan ito ng sama-sama. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 10 magkakaugnay na katawang dharma ay bumuo ng isang pader sa gitna ng larangan ng digmaan. Sa loob ng radius na 100 milya, ang lugar ay naliwanagan ng 11 katawang dharma. Mabilis na umatras ang ibang mga cultivator, nagtatago sa likod ng mga katawang dharma. Gayunpaman, ang ilang mas mahihinang individual ay nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa kanilang naantalang pag-atras. Sa pagmamasid dito, sumingha ng malamig si Luzeo. Gusto niyong gumamit ng mga espada? Kung gayon, gagamit din ako ng espada. Imperfect Heaven's Favor. Isang nakasisilaw na mahabang espada ang namuo sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri. Si Duan Musheng sa lupa ay likas na itinaas ang kanyang ulo, biglang nanginginig ang buong katawan dahil nakilala niya ito bilang ang Heavenly Oneness Technique, isa sa pinakamalakas na galaw. Sa loob ng maraming taon, masigasig siyang nagsasanay ng swordsmanship, layuning ma-master ang Heavenly Oneness Technique sa perpeksyon, ngunit sa kasamaang palad, si Ji Tiandao ay ayaw ituro sa kanya ang huling espada. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya ito sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, napagtanto ng tatlo kung gaano sila katinding nagkamali. Hindi lamang madaling maipapakita ng kanilang master ang katawang dharma, kundi maaari rin niyang isagawa ang imperfect Heaven's Favor. Ang mas nakakatakot pa ay ang kapangyarihan ng imperfect Heaven's Favor ay magmumultiply sa ilalim ng impluensya ng katawang dharma. Natural na naintindihan din ito ni Luo Changfeng. Nagmamadali siyang tumawag sa ibang mga dalubhasa upang umatras, napagtanto na kung hindi, silang 10 ay magtatamo ng malubhang pinsala. Hindi niya inaasahan na ang lakas ng matandang magnanakaw na ito ay mas malakas pa kaysa dati. Sa sandaling ito, ang figura ni Luzu ay lumulutang sa harap ng katawang dharma, na para bang nagsanib ang dalawa. Pagkatapos, gamit ang kanyang espada, agad niyang pinakawalan ang isang malakas na liwanag ng espada, bumababa sa karamihan. Ang mga mahihinang cultivator na hindi nakaiwas sa oras ay agad na nahati sa dalawa. Kasunod ng isang malakas na ugong, ang mga bundok, ilog, at lawa ay nahati sa dalawa ng alon ng espada. Ang nangungunang 10 matuwid na dalubhasa ay matagal nang lumipat sa gilid. Bagaman maaaring gamitin ng matandang demonyo ang katawang dharma upang makipagtunggali sa 10 kalaban, malamang na hindi niya maisasagawa ang iba pang malalakas na teknik. Ngunit ngayon, ginagawa niya ang lahat gamit ang kanyang ultimate move. Ang mahalaga ay mukha pa ring relax ang ekspresyon ng matandang demonyo. Sa pagtanto sa bigat ng sitwasyon, isang pakiramdam ng pangamba ang lumitaw sa kanilang mga puso. Tunay ngang mukhang walang kahirap-hirap. Natuklasan ni Luzu na ang Peak Experience Card ay talagang sulit sa pangalan nito. Sa tuwing gumagastos siya ng kanyang mga kakayahan, ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay agad na umaabot muli sa peak nito.
Ang imperfect heaven's favor ay kumitil ng buhay ng daan-daang individual, iniwan ang mga cultivator, malaki man o maliit, na takot at nagsisitakas. Hindi sila pinigilan ni Luzio dahil ang kanyang target ay ang nangungunang 10 matuwid na dalubhasa. Gusto niyong tumakbo? Sa kasamaang palad, masyado kayong mabagal. Pagbagsak pa lang ng mga salita, nawala siya mula sa lugar na parang kidlat. Sa himpapawid, tanging mga bakas na lamang ng kanyang figura ang natira. Natulala ang ilang masasamang tao. Ito ang banal na teknik, blink. Ang blink ay nagpapahintulot sa isang tao na lumitaw sa isang tiyak na lokasyon sa napakabilis na oras. Ginagawa itong isang mahusay na paraan para sa paghabol o pagtakas. Ang tanging dehado ay kumukonsumo ito ng napakalaking dami ng sigla. Tapos na tayo, ikatlong junior brother. Dapat tayong tumakas agad. Patuloy na gumagamit si Master ng malalakas na galaw sunod-sunod. Hindi ko inaasahan na magagamit niya ang ganoong ultimate move. Malinaw na mayroon siyang ganoong kalakas na lakas, bakit niya ito itinago sa lahat ng oras na ito? Hindi ba panlilin lang iyon sa atin? Senior brother, senior sister, makinig kayo sa payo ko. Manatili kayo dito ng tapat. Ang ating master ay nagtataglay ng banal na teknik, hindi kayo makakatakas. Nang marinig ang mga salita ni Little Yuan napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ng tatlong individual. Samantala, si Luo Changfeng ay nakasakay sa hangin, mabilis na gumagalaw sa kabubatan. Paminsan-minsan siyang lumilingon, wala siyang nakikitang sumusunod. Sa wakas, nakahina siya ng maluwag. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng nakakakilabot na sensasyon sa kanyang likuran, kasunod ng isang pamilyar na boses. Kanina pa kita hinihintay. Bakit ngayon ka lang? Nang makita ang napapahiyang anyo ng kabilang partido, tumawa si Luzio. Anong nangyari sa mayabang mong kilos kanina? Narinig ito ni Luo Changfeng at pinagpawisan ng malamig, lihim na nakakaramdam ng paghihirap. Sino ang hindi hinahabol ng matandang lalaki, pero ako ang hinahabol niya? Pinilit niyang magsalita, pinipigilan ang takot. Naubos mo na ang napakarami mong kapangyarihan. Kung magpapatuloy ka, mapapagod ka lamang. Sabi niya, ngunit pagkatapos niyang magsalita, muling nag-transform si Luzio sa kanyang katawang dharma. Isang ultimate move lang ang alam ko, deklara niya. Gamit iyon, kinontrol niya ang kanyang napakalakas na katawang dharma na parabang tinatakpan ang langit at agad itong pinindot pababa. Sa mundo ng cultivation, kakaunti ang mga cultivator na kayang magmaster ng 100 tribulations profound dharma, at kung makakamit nila ang 8-leaf golden lotus, mas bihira pa sila. Sa ilalim ng napakalaking presyon, walang kapangyarihan si Luo Changfeng na lumaban, umuubo ng dugo at nagtamo ng mga panloob na pinsala. Sa sandaling ito, napuno siya ng matinding takot. Ano ang punto ng paglalaro ng walang katapusang ultimate moves? Kasunod ng isang malakas na bang, nayanig ng walang tigil ang lupa. Ang katawang dharma, dala ang isang mabangis na hangin, ay bumagsak na parang isang nagtataasang bundok. Pagkatapos mawala ang usok, si Luo Changfeng ay naging abo na, walang natirang bakas. Pagkatapos harapin ang malakas na kaaway, napagtanto ni Luzio na may natitira pang ilang minuto. Wala nang oras para habulin ang iba ngayon. Kailangan ko pang harapin ang ilang mga walang hiya na yon. Kahit na mahabol niya, ilang tao pa lang ang mapapatay niya. Magiging sakuna kapag nawala ang epekto ng experience card. Nakumpleto ang paunang gawain. Ang susunod na misyon ay disiplinahin ang mga masasamang tao at pataasin ang katapatan ng disipulo na si Little Yuan sa higit sa 80% habang pinarurusahan ang tatlong masasamang tao. Siyempre. Pagkatapos, nagmamadaling ginamit ni Luzio ang kanyang supernatural na kapangyarihan at mabilis na bumalik sa Jinting Mountain. Sa sandaling lumapag siya, natapos din ang oras ng peak experience. Nang maramdaman ang pagkawala ng enerhiya sa kanyang katawan, nakaramdam si Luzio ng panghihinayang. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay tunay ngang nakakapanabik.
Iniisip ko kung gaano katagal bago maabot ang antas na yon sa pamamagitan ng sarili kong cultivation. Sino ang matatalo ng isang matandang tulad ko ngayon? Kailangan kong maging maingat, hindi hahayaang makita ng iba ang aking kahinaan. Sa mga pag-iisip na ito, dahan-dahan siyang lumapit sa tatlong masasamang tao. Sa sandaling ito, ang tatlong individual ay nakaluhod sa lupa, nanginginig sa takot. Ang kanilang mga antas ng katapatan ay nagsimulang bumawi sa iba't ibang antas, gayunpaman, malayo pa ito sa sapat. Hindi pinansin ni Luzio ang tatlo at tiningnan ang kanyang bunsong disipulo, si Little Yuaner. Pagod na ako. Tulungan mo akong bumalik. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Little Yuaner ng masaya at inalalayan siyang umalis sa lugar na yon. Habang pinapanood ang pag-alis ng master, nagsimulang magreklamo si Duan Musheng kay Old Four, Ming Xiyin. Talagang nagdulot ka sa akin ng maraming problema. Ano? Paano naging kasalanan ko ito? Maingat kong sinuri ito at nakumpirma na nasugatan si master. Sino ang nakakaalam na magiging ganito ang resulta? Nagkamali ako ng kaunti sa kalkulasyon. Ano ang namali mo sa kalkulasyon? Baka nagsawa na si master sa kanyang mga lumang pakulo at gustong sumubok ng bago. Dapat ba tayong tumakas ngayon? Tumakas? Paano tayo makakatakas? Hindi mo ba nakita ang ipinakitang lakas ni master? Samantala, sa pavilion sa bundok, humigop ng tsaa si Luzio at nagsalita, alam mong mali ka. Nang marinig ito, agad na lumuhod si Little Yuaner sa lupa. Alam ni Little Nine na mali ako. Hindi ko dapat sinuway si Master. Master, mangyaring maniwala ka na palagi akong mabait. Pagkatapos marinig ito, umubo ng bahagya si Luzio. Ang tinutukoy ko ay hindi ang bagay na ito. Sa pagtatapos ng taon, umalis ka ba sa Jinting Mountain at ninakaw ang mga sinaunang aklat ng cultivation mula sa dalawang malalaking sekta? O hindi? Ang dahilan kung bakit niya ito tinanong ay dahil walang natagpo ang motibo sa mga alaala ni Ji Tiandao para gawin ni Little Yuaner ang ganoong bagay. Alam ng disipulo na mali ako. Sabi ni Fourth Senior Brother, ang mga hindi makapasok sa Sinister List ay hindi karapat-dapat na maging disipulo ng Jinting Mountain, kaya pumunta ako Sinister List? Bahagyang nagbago ang mukha ni Luzio nang marinig ito. Wala ring impormasyon tungkol dito sa kanyang mga alaala. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Little Yuaner. Ito ay isang ranking na itinatag ng mga cultivator. Ang listahan ay puno ng mga cultivator na nakagawa ng maraming kasamaan. Master, ikaw ang nasa unang pwesto, at ang mga senior brother at senior sister ay nasa top 30 lahat. Pagkatapos marinig ito, hindi makapagsalita si Luzio. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Tumayo ka. Yuaner, ikaw ang disipulo na pinaka-pinapahalagahan ko. Mula ngayon, hindi ka na dapat gumawa ng anumang masamang gawain. Naiintindihan mo? Si Little Yuaner, na nakatanggap ng kapatawaran, ay tuwang-tuwa at tumakbo sa likuran niya, pinipisil ang kanyang balikat. Maya-maya, tinawag ni Luzio ang tatlo pang masasamang tao. Bahagyang bumuti ang mga antas ng katapatan sa itaas ng kanilang mga ulo, ngunit napakababa pa rin ito. Hanggat mayroong anumang bahagyang pagbabago, babalik sila sa dati, tulad ng damo sa pader. Ang ikalimang disipulo, si Zhao Yue, ang unang nagmakaawa. Ito'y pansamantalang kalituhan lamang ng disipulo. Nakikiusap ako sa kapatawaran ng master. Nang makitang may nanguna, sumunod sina Duan Musheng at Ming Xiyin. Ang mga disipulo ay kasama na ng sekta sa loob ng 100 taon. Kahit na wala kaming mga merito, nagtrabaho kami ng husto. Nakikiusap kami sa master na patawarin ang aming buhay bilang pagsasaalang-alang sa aming 100 taon ng kasipagan. Tumayo si Luzio na nakapamiwang, hindi sila tinitingnan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay tinanong niya sila tungkol sa kanilang mga ranggo sa Sinister List. Sumagot si Duan Musheng na siya ay nasa ika-18, si Ming Xiyin ay nasa ika-25, at si Zhao Yu ay nasa ika-28.
Anong grupo ng mabubuting disipulo? Dinugisan iyo ang aking reputasyon. Nang marinig ito, nanginig ang tatlo at mabilis na umamin sa kanilang mga pagkakamali. Sa sandaling ito, biglang binago ni Lucio ang usapan. Ngayong alam niyo nang mali kayo, dapat kayong magbago. Mula ngayon, hindi na kayo dapat magpatuloy sa paggawa ng masasamang gawain. Magagawa niyo ba yon? Bagamat hindi lubos na maunawaan ng ilan sa kanila, sumagot pa rin sila ng sabay-sabay, masunurin. Hinaplos ni Lucio ang kanyang balbas at bumuntong hininga. Nagkamali rin ako. Nagkamali ako sa pagtuturo lamang sa inyo ng cultivation at hindi pagtuturo sa inyo kung paano maging mabuting tao. Dahil sa aking mga turo kaya kayo naging mga mapanghimagsik na masasamang tao. Old 4, Minxian, ngayong nasira na ang harang ng Jinting Mountain, parurusahan kita sa pamamagitan ng pagkumpuni ng harang. Hindi ka dapat umalis kahit isang hakbang. Ang pagkumpuni ng harang ay magiging mahirap at maaaring tumagal ng 8 hanggang 10 taon upang makumpleto. Gayunpaman, kumpara sa pagpatay sa kanila, mas mabuti ang parusang ito. Natural na naintindihan ito ng dalawa at sabik na sumang-ayon. Tungkol naman sa parusa para sa ika-5 disipulo, si Zhao Yue, ito ay ang pag-alis sa bundok upang magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Lumuhod si Zhao Yue sa lupa at hindi nangahas na makipagtalo. Hindi niya lang alam kung aling mga kasalanan ang dapat niyang pagbayaran. Hindi tinukoy ni Luzu at pagkatapos ay tinanong sila kung alam nila kung ano ang mabuti at ano ang masama. Si Little Yuaner ang unang sumagot, sinasabing ang pagtulong sa iba ay mabuti, habang ang pananakit sa iba ay masama. Sinabi ni Old 4, Minxian, na ang paggawa ng mabuting gawa at pag-ipon ng mga bertud ay mabuti, habang ang pagpatay at pagsusunog ay masama. Idinagdag ni Old 4, Minxian, na ang paglilingkod sa bansa at sa mga tao ay mabuti, habang ang pagtulong sa kalupitan ay masama. Nang marinig ito, umiling si Lucio. Masyadong mapagkunwari ang kanilang mga sagot at malinaw na hindi ito ang gusto niyang marinig. Pagkatapos ay nagkunwari siyang malalim at nagsabi ng ilang pangungusap. Maaaring hindi natin makamit ang perpeksyon, ngunit dapat tayong magkaroon ng malinis na konsensya. Nang marinig ito, nagtaka ang apat. Teka, hindi ba't isang buwan lang ang nakalipas nang sabihin ni Master na sinumang hindi niya nagustuhan ay dapat patayin ng walang pag-aalinlangan? Malinis ba ang konsensya doon? Naiintindihan namin, Master. Tiyak na papatayin namin ang mga walang hiyang iyon na nang-insulto sa iyo, sagot ni Zhao Yue. Napikon si Luzu sa galit nang marinig ang tugon ni Zhao Yue. Pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa isang pader na ladrilyo. Gayunpaman, naunawaan niya na mangangailangan ng oras upang mabago ang kanilang pag-isip. Pagkatapos ay hiniling niya kay Zhao Yue na manatili sa bundok upang tumulong sa pagkumpuni ng harang at binalaan sila na ang kanilang mga nakaraang aksyon ay hindi na isusumbat. Ngunit kung magkakasala kayo muli sa hinaharap, hindi ko kayo patatawarin ng basta-basta. Yamang pumasok na kayo sa Jinting Mountain, mga disipulo ko kayo at poprotektahan ko kayo. Nang marinig ito, mabilis na nagpahayag ng pasasalamat ang apat. Ang kanilang katapatan ay tumaas din ng malaki. Nasiyahan si Luzu sa mga resulta ng kanyang kombinasyon ng biyaya at otoridad. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang utos, umalis ang apat sa lugar. Habang pinapanood ang kanilang mga figura na nawawala, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at binuksan ang system panel. Nagpakita ito ng gantimpala na 200 merit points para sa pagkumpleto ng gawain. Ang merit points ay maaaring gamitin para sa mga lottery draw, isang draw ay nagkakahalaga ng 50 puntos. Maaari rin itong gamitin sa marketplace upang makipagpalit ng mga item, sandata, at teknik kabilang ang makapangyarihang katawang dharma. Gayunpaman, ang mga presyo ay napakamahal, kahit na ang pinakamurang beginner level na katawang dharma ay nangangailangan ng 300 puntos. Sa kasamaang palad, maaari lamang niyang subukan ang sistema ng lottery at nagwagi ng isang reversal card. Hindi niya inaasahan na napakataas ng winning rate at tuwang-tuwa siya.
Plano niyang isave ang natitirang puntos upang bumili ng katawang dharma dahil ang kanyang kasalukuyang prioridad ay mapabuti ang kanyang cultivation realm. Pagkatapos ay nagpakita ang panel ng isang task update reminder, disiplinahin ang ikawalong disipulo, si Zhu Honggong, at baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Napaisip si Lu Zhu nang makita ito. Hindi na niya maaaring basta-basta gamitin ang peak card dahil ang kanyang kasalukuyang cultivation ay tiyak na mas dehado kaysa sa kalamangan. Kailangan niyang maingat na pag-isipan ang kanyang mga susunod na hakbang. Ang pagkakaroon ng tatlong masasamang tao sa kanyang tabi ay isa ring problema, ang katotohanan ay lalabas din sa huli. Sa kasalukuyan, tanging si Little Yuaner ang pinakamaasahan at tapat. Ang kanyang cultivation ay nasa antas ng Divine Court, ginagawa siyang pinakaangkop na kasama. Magiging pagkakataon din ito upang turuan siya tungkol sa pagiging mabuting tao, pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. At mayroon pa ring isang reversal card na gagamitin bago gumawa ng anumang desisyon. Gamit iyon, bumalik siya sa Evil Lahiri Pavilion. Samantala, sa headquarters ng Tiger Ridge Gang, ang taong ipinadala upang imbestigahan ang Jinting Mountain ay nagdala ng balita. Gayunpaman, isang katawang dharma lamang ang nakita ko. Nang marinig ito, ang mabangis na anyo ni Zhu Honggong ay nagmamadaling nagtanong, ano ang itsura ng katawang dharma na iyon? Ang katawang dharma na iyon ay 10 talampakan ang taas at 2 talampakan ang lapad, napapalibutan ng ginintuang liwanag, na may 8 talulot na ginintuang lotus sa ilalim nito. Nang marinig ang mga salitang ito, agad siyang nahulog mula sa kanyang upuan, naging sobrang pangit ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga binti nang hindi mapigilan, at bumulong siya, si Master nga ba talaga yon? Tapos na tayo ngayon. Pagkatapos ayusin ang lahat, bumalik ako sa Evil Lahiri Pavilion. Ang Evil Lahiri Pavilion ay matatagpuan sa tuktok ng bundok at nagsisilbing tirahan para kay Jitian Dao at sa kanyang mga disipulo. Pagkatapos gamitin ang reversal card, ang natitirang haba ng buhay ni Lu Zhu ay nakabawi rin sa 613 araw at mukha siyang medyo bumata. Gayunpaman, mayroon lamang siyang 150 merit points na natitira na napakakaunti. Sa halip na piliin ang mga teknik ni Jitian Dao upang i-cultivate, plano niyang makipagpalit ng mga bago mula sa system. Sa kanyang pananaw, ang pagkahilig ng isang tao sa kasamaan ay hindi lamang isang usapin ng karakter, kundi masalimuot din konektado sa mga teknik na kanilang ginagawa. Habang nagmumuni-muni, narinig niya ang boses ni Little Yuaner na humihingi ng audience mula sa labas. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, pumasok siya. Master, mukha kang bumata, sabi niya nang may malambing na dila. Itinaas ni Lu Zhu ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo nito. Kumurap si Little Yuaner at agad na pumuri, Master, ang galing mo. Mag-isa mong napaatras ang 10 nangungunang dalubhasa. Ikaw lang ang makakagawa ng ganoong bagay sa mundo ngayon. Minsan mong sinabi na hanggat mayroon kang malakas na lakas, maaari mong patayin ang sinumang gusto mo. Kaya bakit hindi mo pinatay sina senior brother at senior sister? Nang marinig ito, sumulyap sa kanya si Lu Zhu, nagulat nang malaman na ang batang babaeng ito ay nagtataglay ng ganoong mapanganib na mga kaisipan. Makinig ka. Kailangan mong kalimutan ang lahat ng itinuro ko sa iyo sa nakaraan. Pinakamabuting kalimutan mo ito ng lubusan. Naglakas loob si Little Yuaner na sumagot, naiintindihan ko. Ngunit Master, dapat ko rin bang kalimutan ang pangako mo sa akin? Pangako. Nang marinig ito, natigilan sandali si Lu Zhu dahil maraming alaala ang nawala nang mag-transmigrate siya sa matandang katawan na ito. Master, sinabi mo na ibibigay mo sa akin ang Jade Horsetail Whisk kapag naabot ko na ang antas ng Divine Court. Bagaman hindi niya naalala ang partikular na pangako, alam niya na ang Jade Horsetail Whisk ay isang heavenly rank na kayamanan na lubos na nagpapahusay sa kapangyarihan ng mga cultivator. Gayunpaman, nang mag-transmigrate siya, nawala lahat ng pag-aari ni Jitian Dao, kaya kahit na gusto niyang ibigay ito sa kanya, hindi niya magawa. Kaya, maaari lamang niyang sabihin ng may tuwid na mukha, syempre, dapat mong kalimutan iyon.
Nang makita ang dismayadong ekspresyon ni Little Yuan-er, mabilis niyang binago ang usapan at nagpinta ng isa pang kaakit-akit na larawan. Gayunpaman, sa hinaharap, pagkakalooban kita ng isa pang heavenly ranked na kayamanan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Little Yuan-er at nagpakita ng pag-asa. Pagkatapos, sa ilalim ng mga tagubilin ni Luzio, umalis siya upang harapin ang mga matuwid na sekta na nagkukubli malapit sa Jinting Mountain. Mga 10 minuto ang lumipas, narinig ni Luzio ang isang serye ng mga notification sa kanyang tainga, napatay ang isang masamang tao, nakakuha ng 10 merit points. Inayos niya ito sa ganitong paraan dahil aksidente niyang natuklasan na kapag nakakumpleto ng mga gawain ang mga disipulo, ang master ay maaari ring makakuha ng merit points mula sa kanila. Di nagtagal, kalahating oras ang lumipas, at ang kanyang merit points ay naipon na sa 300. Sa kasalukuyan, maaari na niyang bilhin ang apprentice rank na Taiji Avatar. Sa sandaling matagumpay ang pagbili, bigla niyang naramdaman ang pagdagsa ng enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan, at ang kanyang antas ay umangat mula sa Quenched Body Realm patungo sa Mystic Enlightening Realm. Pagkatapos ng maikling sandali, huminahon ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Kumulot ang kanyang noo habang tinitingnan ang panel sa harap niya dahil ang susunod na antas pagbili ay nangangailangan ng 1,000 merit points. Ito'y isang malaking hukay lamang. Sa sandaling ito, halos tapos nang mag-ayos si Little Yuan-er at tumigil na sa pagtaas ang merit points. Kaya dahan-dahang tumayo si Luzio, naghahandang iunat ang kanyang mga kalamnan at buto. Ngunit nang akmang aalis na siya, isang figura na may hawak na espada na parang kidlat ang biglang sumaksak sa kanya sa likod. Mabilis na nag-react si Luzio at lumingon, tanging upang makita si Xu Jiafeng, isang senior disciple ng Heavenly Sword Sect. Dahil sa pag-activate ng passive skill ni Luzio, ang Fatal Block, hindi siya nasaktan. Si Xu Jiafeng, na akala ay nagtagumpay, ay natulala nang makita niyang nakatakas si Luzio. Naglakas loob, lumapit siyang muli at gumawa ng isa pang atake ng espada, ngunit napatunayang walang silbi ito. Samantala, kumunot ang noo ni Luzio at matamang tumitig sa kanya. Pagkatapos ay malamig siyang nagsalita, "Ano ang sinusubukan mong gawin? Ang sitwasyong ito ay nagpapakaba sa akin, ngunit maaari ko lamang magpanggap na kalmado at bantayan siya." Sa ilalim ng nakakatakot na presyon na nagmumula sa akin, natakot siya ng husto na malapit na siyang maihi sa sarili. Naunawaan ni Luzio na hindi siya dapat matalo sa aspeto ng momentum. Sa isang malamig na singhal, sinabi niya, "Minamaliit mo ang iyong mga kakayahan." Nag-alinlangan sandali si Xu Jiafeng bago tipunin ang kanyang determinasyon at sumugod muli. "Pinatay mo ang aking master. Kahit na mamatay ako, maghihiganti ako." Nang ang mahabang espada ay 0.1 sentimetro na lamang ang layo mula sa target nito, isang galit na sigaw ang narinig mula sa likuran. "Sinong walang mata ang nangahas na pataksil na umatake sa aking master?" Sa isang malakas na bang, agad na tinamaan ni Little Yuan-er si Xu Jiafeng, pinatalsik ito sa isang malayong pader. "Pupunitin ka ng disipulo upang tulungan kang mailabas ang iyong galit," sabi ni Little Yuan-er, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pahiwatig ng pagnanasang pumatay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Luzio dahil katatanggap lamang niya ng notification na trigger ang isang nakatagong branch quest, gawing kakampi si Xu Jiafeng. Nag-isip siya sandali bago dahan-dahang nagsalita. "Kung pinatay ko ang iyong master, makatwiran para sa iyo na maghiganti. Ngunit ang pagmamaliit sa iyong mga kakayahan ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Walang silbi ito. Sa 9 na taong gulang, naabot mo ang Quenched Body Realm. Sa 13, pumasok ka sa Sense Condensing Realm. Sa 18, ang Brahma Sea Realm, at sa 20, pumasok ka sa Divine Court Realm. Isa kang napakabihirang henyo sa mundo ng cultivation. Maaari ka sanang naghintay ng ilang taon pa bago maghiganti, bakit kailangan mong pumarito at mamatay ngayon?" Nang marinig ito, nakaramdam ng malalim na pagsisisi si Xu Jiafeng. Posible pa bang magsisi ngayon? Si Little Yuan-er, na may mapanghamak na ekspresyon,
ay nagsabi, at ito ang tinatawag mong henyo. Naging disipulo mo ako sa edad na 10 at pumasok ako sa Divine Court Realm sa edad na 15 ngayong taon. Huwag kang sumabat, pagalit na sabi ni Lu Xiao sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Xu Jiafeng at nagtanong, alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay? Talaga bang iniisip mo na ang iyong master na si Lu Changfeng ay isang matuwid na ginoo? Ikaw na mayabang na binata. Kilala ko si Lu Changfeng bago ka pa ipanganak, patuloy ni Lu Xiao. Nanlaki ang mga mata ni Xu Jiafeng at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kung sasabihin ko sa iyo na ang pumatay sa iyong ama ay si Lu Changfeng, maniniwala ka ba? Nang marinig ito, agad na umungol si Xu Jiafeng, hindi ka magtatagumpay sa paghahasik ng alitan. Ang ganyang kasuklam-suklam na taktika ay hindi gagana sa akin. Umiling si Lu Xiao at nagpatuloy sa pagsasalita. Nang bumisita ako sa lalawigan ng He maraming taon na ang nakalipas, huminto ako sa pamilyang Jiang para magpahinga. Nagkataon, ang binibini ng pamilya ay nanganganak. Ang bagong silang na batang lalaki ay ipinanganak na may pambihirang istruktura ng buto at kamanghamanghang mga talento. Balak ko siyang kunin bilang aking disipulo, kaya binigyan ko ang kanyang mga magulang ng 3 araw upang mag-isip. Ngunit anuman ang kanilang desisyon, nagpasya akong dalhin ang bata. Gayunpaman, kinabukasan, ang buong pamilyang Jiang ay minasakar. Huli na nang dumating ako. Kalaunan, inakala ng buong mundo ng cultivation na ako ang pumatay sa pamilyang Jiang. Hindi mabilang na tao na ang napatay ko sa aking buhay, at isang dagdag na kaso ng pagpatay o isang bawas na maling akusasyon ay hindi magbabago noon. Inakala ng lahat ng orthodox cultivator sa mundo na ako ang gumawa nito, ngunit walang nakakaalam na si Lu Changfeng pala talaga ang may gawa. Mayroon kang balat sa iyong balikat. Noong ipinanganak ka, basa at malamig ang loob ng iyong katawan. Ang apelyido mo ay Jiang, at ikaw ang anak ng pamilyang Jiang na yon. Natigilan sandali si Xu Jiafeng nang marinig ito. Kakaunting tao lamang ang nakakaalam tungkol sa balat. Paano nalaman ng matandang demonyong ito? Nakikita kong masyado ka pang bata. Kung sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan, natatakot akong hindi mo makakayanan ang presyon. Hindi mahalaga. Maaari ka nang umalis. Nang marinig ito, hindi pa rin naniwala si Xu Jiafeng at umungol ng malakas, tinawag siyang matandang demonyo. Agad na nanlamig ang ekspresyon ni Little Yuaner. Kung mangangahas kang siraan ang aking master, maniwala ka man o hindi, papatayin kita ngayon din. Bago pa siya matapos magsalita, agad na itinikom ni Xu Jiafeng ang kanyang bibig. Mukhang hindi ka maaaring maging masyadong malumanay kung ang mga taong tulad niya. Tumawa si Lu Xiao. Ang iyong master na si Lu Changfeng ang sumira sa pamilyang Jian, dinumisan ang iyong ina at kinuha ka. 30 taon na ang nakalipas, nalagpasan niya ang nascent divinity tribulation realm. Ang realm ay nahahati sa 3 pangunahing yugto, Dao Primal, Chaotic Primal, at Dao Fusing. Sa yugto ng Dao Fusing, mayroong paraan upang umasenso gamit ang isang malakas na cultivation base. Ang isang Dao Fusing expert ay maaaring lamunin ang energy essence at cultivation base ng ibang tao at pagsamahin sila bilang isa. Kaya tinawag na Dao Fusing ang yugtong iyon. Sa buong Heavenly Sword Sect, tanging ang iyong landas ng cultivation ang eksaktong kapareho ng kay Lu Changfeng. Iniisip mo pa rin bang walang mali sa kanya? Kung hindi ka pa rin naniniwala, tanungin mo ang iyong master kapag bumalik ka. Sige, Yuaner, paalisin mo na siya. Master, hahayaan mo lang ba siyang umalis ng ganito? Inatake ka niya. Nakakagalit. Isang pagalit na sigaw ang nagpatakot kay Little Yuaner, napapadyak siya. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang tuliro pa ring si Xu Jiafeng patungo sa bintana. Hangal na baboy. Kailangan ba ng aking master na magsinungaling at manlinlang sa'yo? Mas mabuti pang patayin ka na lang ng direkta. Itinapon niya ito mula sa itaas na palapag patungo sa lupa, habang si Xu Jiafeng ay likas na bumulong, hindi ako naniniwala. System prompt, nabigong makumpleto ang misyon na hikayatin si Xu Jiafeng.
Nang makita ito, si Luzu ay may walang magawang ekspresyon at naisip, anong tanga? Naguguluhang nagtanong si Little Yuan kung bakit hindi niya pinatay ang kalaban. Tumayo si Luzu na nakapamiwang at nagpaliwanag, ang pagpatay ay hindi ang tanging paraan upang malutas ang mga problema. Ngunit kanina lang, Master, inutusan mo akong bumaba ng bundok at pumatay ng maraming Orthodox cultivator. Nang marinig ito, hinaplos ni Luzu ang kanyang balbas at sinabi, ang pagpatay ay hindi ang tanging solusyon, ngunit palagi itong isa sa mga pagpipilian. Bago pa siya matapos magsalita, bigla siyang nakatanggap ng isa pang prompt mula sa system, ang kanyang disipulo ay gumagawa ng masasamang gawain, at ang kaukulang merit points ay ibabawas. Maaari pa ring mabawasan ang merit points. Anong kalokohan ito? Agad na bulalas ni Luzu. Agad niyang inutusan si Little Yuan na tipunin ang ilang disipulo. Hindi nagtagal, nagtipon na ang lahat sa silid. Kumulot ang noo ni Luzu at tinitigan sila. Magsalita kayo. Ano ang ginagawa ninyong lahat kanina? Nagmamadaling sumagot si Ming Xiyin, nakikinig kami sa iyong mga tagubilin at nagpapatrolya malapit sa Jinting Mountain. Wala kaming ginawang anuman. Pagkatapos makinig, mahinahong nagsalita si Luzu. Dapat ninyong malaman ang ugali ng inyong master. Ayaw ko sa kasinungalingan. Namutla ang mukha ni Ming Xiyin at mabilis na umamin sa kanyang pagkakamali. May ilang mga ngaso na dumating sa timog na bahagi ng bundok. Bawal pumasok sa Jinting Mountain. Pupuntahan ko sila at papatayin lahat. Nang tumalikod siya upang umalis, pinigilan siya ni Luzu ng may pagalit. Hindi pa nakukumpuni ang harang ng Jinting Mountain. Normal lang na may pumasok ng hindi sinasadya. Itaboy niyo lang sila. Kung makakita kayo ng sinumang may masamang hangarin, saka kayo kumilos. Magalang na sumunod ang mga disipulo sa utos ng kanilang master. Susundin namin ang iyong mga utos, Master, sabi nila. Pagkatapos nilang magsalita, nagkatinginan sila at umalis sa Evil Says Pavilion. Bagaman hindi sila sanay sa ganoong kalumanay na master, natuto sila mula sa kanilang mga nakaraang pagkakamali. Marahil ay sumusubok ng bagong diskarte ang kanilang master, at hindi sila nangahas na sumuway sa kanyang mga utos. Hindi nagtagal, habang nagpapahinga, narinig ni Luzu ang boses ng system na iligtas mo ang 5 inosenteng buhay. Gantimpala, 150 merit points. Natanggap ang pagsamba mula sa 14 na individual, 14 na merit points. Natanggap ang taimtim na pagsamba mula sa isang tao, 0 merit points. Prompt, ang taimtim na pagsamba ay nagbibigay ng 0 ra bonus. Nang marinig ito, agad na iminulat ni Luzu ang kanyang mga mata. Maaari pala itong laruin ng ganito. Bakit hindi mo ako inabisuhan ng mas maaga? Yuan, nasaan ka? Ipagbigay alam sa iyong master at senior sister. Ang mga inosente ay dapat tratuhin ng maayos. Di nagtagal, madaling araw na. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Tiger Ridge Gang. Isa sa mga tauhan ay nagmamadaling nag-ulat, nakatanggap kami ng tugon mula sa Derived Moon Palace. Si Zhu Honggong, na naliligo, ay natuwa at nagtanong, ano ang sinasabi ng sulat? Ang Palace Master ng Derived Moon Palace ay nagsabi na dahil nagawang patayin ng matandang kontrabida ng Golden Court Mountain si Luo Changfeng, ang pinuno ng sekta ng Heavenly Sword Sect, sa isang galaw lamang. Nangangahulugan ito na nakabawi na ang kanyang cultivation base. Sa makatuwid, hindi kanya matutulungan. Ikaw ang may pinakamababang lakas, kaya siguraduhing magtago ka ng mabuti, sabi kay Zhu Honggong. Nang marinig ito, nadulas si Zhu Honggong at nahulog sa lupa. Samantala, nakatanggap si Luzu ng prompt, pagtuturo kay Zhu Honggong, 50 merit points. Tiningnan niya ang panel ng may pagtataka. Wala akong ginawa. Naipon ko lamang ang mahigit 200 merit points sa mga araw na ito. Ito'y parang isang patak lamang sa timba para sa mga item na nagkakahalaga ng libu-libong puntos. Sige, mag-lottery tayo. Nang makapagpa siya, sinimulan niyang paandarin.
Ang lottery na ito ay nagkakahalaga ng 50 merit points at nagbibigay ng gantimpala na Wizard. Nang marinig ito, nanlaki sa tuwa ang mga mata ni Lucio. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng ganoong pambihirang item. Ang Wizard ay ang tanging permanenteng mount. Sa pagtingin sa God Beast Mount na Wizard na matagumpay niyang napaamo sa isang draw lamang, nakaramdam ng labis na pagmamalaki si Lucio. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matandang kontrabida na nabuhay ng 1,000 taon, tiyak na marami siyang naipon na mga bagay. Ngunit ngayon pinalitan ko si Jitian Dao, wala akong anuman sa akin, at napakahirap ko. Ang mga hindi makahuli ng mga demonyong hayop o mababangis na hayop bilang mount ay hahanap ng mga paraan upang gumawa ng mga lumilipad na karwahe o matutunan ang sining ng flying swords upang makalipad sila sa himpapawid. Ngunit wala sa mga ito ang kasing kahanga-hanga ng isang aktwal na mount. Kung ito ay sa modernong panahon, ang isang Wizard ay katumbas ng pinakamarangyang kotse. Kung mas mataas ang antas ng mabangis na hayop na kontrolado ng isang tao, mas malakas siya natural. Sa isang bahagyang kilos ng isip ni Lucio, nawala ang Wizard mula sa lugar sa isang iglap. Ang eksenang ito ay nagdulot din ng alon sa puso ng ilang masasamang tao. Nalinlang ba ang aking mga mata? Tila isang napakalakas na enerhiya lamang iyon kanina. Hindi ka nagkakamali. Naramdaman ko rin ang bagong teknik na ginamit niya. Sinadya niyang itago ang kanyang masamang aura. Magkunwari na lang tayong hindi natin nakita. Pagkatapos, nagdraw si Lucio ng 3 beses pasunod-sunod, at sa bawat pagkakataon, natanggap niya ang tugon, "Salamat sa iyong pagtangkilik." Ito ay nagpangiti sa kanya nang walang magawa. Gaya ng inaasahan, lahat ito ay isang panlilinlang. Ngunit kung isa sa alang-alang ang mga benepisyo, sulit na ito. Samantala, sa paanan ng Jinting Mountain, 3 lalaki na nakasakay sa kabayo ang lumitaw. Isa sa kanila ay bumuntong hininga, sana'y tulungan ng matandang demonyong ito ang ating angkan na makaligtas sa sakunang ito, alang-alang kay Yuan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paggalaw sa kabubatan. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa hangin. Sino ang nangangahas na pumasok sa Jinting Mountain? Nang marinig ito, agad na lumuhod ang 3 sa isang tuhod. Ang pamilyang simula sa lungsod ng Anyang ay nag-aalay ng pagbati sa mga dalubhasa ng Evil Area Pavilion. Pagkasabi pa lang ng mga salita, dumating na si Ming Xiyin dito mula sa 100 metro ang layo. Pamilyang Si. Old 4, ang pamilyang Si mula sa lungsod ng Anyang ay angkan ni Junior Sister, paliwanag ni Duan Musheng. Pagkatapos makinig, nag-isip sandali si Ming Xiyin. Naiintindihan ko. Mabuti na lang at hindi ako kumilos agad. Ayon sa bagong diskarte ni Master, dapat natin silang tratuhin ng mabuti. Bukod pa rito, sila ay pamilya ni Junior Sister. Sa pag-isip nito, bahagya siyang umiti at lumakad pasulong upang tulungan silang tumayo. Agad na natakot ang pinuno ng grupo, tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Yamang kayo ay mga kamag-anak ni Junior Sister, kung gayon ay pamilya niyo. Halikayo, huwag kayong kabahan, sabi niya. Natural na alam ng 3 lalaki ang kilalang reputasyon ng Evil Lalles Pavilion at mabilis na iwinagayway ang kanilang mga kamay, sinasabing, "Hindi kami nangangahas. Hindi kami nangangahas." Nang makita ito, agad na naging napakapangit ang mukha ni Ming Xiyin. "Hindi niyo tatanggapin ang aking toast. Kung gayon, matitikman niyo ang parusa. Bilisan niyo at dalhin sila sa bundok upang hintayin ang parusa," utos niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Lucio ng ulat mula sa kanyang disipulo. Ang pamilyang Si mula sa lungsod ng Anyang ay humihingi ng audience. Humigop ng tsaa si Lucio at pinahintulutan silang pumasok. Hindi nagtagal, ang 3 lalaki ay nakaluhod at nanginginig sa lupa. Sumulyap siya sa kanila at mahinahong nagsalita, "Nagtakda ako ng isang patakaran, kapag sumali na ang isang tao sa Evil Lalles Pavilion, ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay hindi pinapayagang makipag-ugnayan." Yuaner, naaalala mo ba? Nang marinig ito, mabilis na tumugon si Little Yuaner, papaalisin sila agad ng disipulo.
Sa sandaling ito, tumingala sa kanya ang tagapamahala ng pamilyang Si at nagsimulang umiyak. Binibini! Ako si Shan. Sa wakas ay nakita ko na kayo. Nasa panganib sina Master at Madam. Nang marinig ang pangalang ito, medyo nagulat si Little Yuaner. 10 taong gulang lamang siya nang umalis sa bahay, at 5 taon na ang lumipas, kaya medyo malabo na ang kanyang mga alaala. Hindi ito binaliwala ni Duan Musheng at Zhao Yu at galit na pinagsabihan, ang lakas ng loob mo. Hindi ito lugar para umiyak ka. Kung hindi dahil kamag-anak ang taong ito, tinahi ko na sana ang kanyang bibig kanina pa. Nag-alala si Little Yuaner para sa kanyang pamilya. Bumagsak sila sa lupa at umiyak, Master. Kumislap ang mga mata ni Ming Xiyin at magalang na nagsabi, Master, ang mga patakaran ay ginawa ng mga tao. Ang pamilya ni Junior Sister ay pamilya ng ating Senior Brother. Kapag nasa panganib ang mga miyembro ng pamilya, kung hindi tayo tutulong, mas masahol pa tayo sa mga baboy at aso. Sumang-ayon din sina Duan Musheng at Zhao Yu, Yumuyuko. Bahagyang tumango si Luzu pagkatapos makinig. May katotohanan dyan. Gayunpaman, hindi nakikialam ang Evil Ahiri Pavilion sa bawat bagay. Eksakto, Master. Bilang walang kapantay na powerhouse, hindi mo kailangang abalahin ang sarili sa mga maliit na bagay. Kinuha ni Ming Xiyin ang usapan at pinuri siya ng labis. Agad na inirapan ng dalawa pa ang lantad na panunuyo ni Old Four. Pagkatapos ay nagbigay ng senya si Little Yuaner sa tagapamahala at nag-alinlangan sandali si Shan bago nagmamadaling ipaliwanag ang sitwasyon. Ang pamilyang Si ay namumuhay ng tahimik at nagsasagawa ng kalakalan sa lungsod ng Anyang. 1 buwan na ang nakalipas, ang aming karavan ng kalakalan ay ninakawan ng isang gang ng mga nakakabayo na brigand habang dumadaan sa isang lambak ng ilog. Nagbayad kami sa kanila ng pera upang maiwasan ang gulo, ngunit hindi sila tumigil doon. Inatake nila kami sa Anyang, kinuha ang lahat, at kinidnap ang mahigit 100 tao bilang mga bihag. Iniulat namin ang insidente sa mga otoridad, ngunit sa sandaling marinig nila ang tungkol sa mga nakakabayo na brigand sa lambak ng ilog, agad nila kaming tinanggihan. Hindi sila nangahas na tulungan kami. Sinasabing ang gang ng mga nakakabayo na brigand na ito ay suportado ng mga cultivator. Pagkatapos ng kwento, lahat ay tumingin kay Luzeu. Ayon sa kanyang mga nakaraang gawi, hindi kailanman makikialam ang Evil Lahis Pavilion sa mga ganoong bagay. Ngunit nagbago ang mga pangyayari, at ngayon ay sangkot na ang pamilya ni Junior Sister. Bago pa makapagsalita si Luzeu, humakbang si Ming Xiyin. Master, mangyaring payagan akong bumawi para sa aking mga nakaraang pagkilos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuting gawa. Ang pamilya ni Junior Sister ay nasa matinding panganib, at bilang kanyang senior brother, hindi ko ito maaaring baliwalain lamang. Pinagbawalan mo akong umalis, ngunit ito ay isang espesyal na sitwasyon, at umaasa akong mapapayagan mo akong tulungan sila. Nang marinig ito, hindi makapagsalita ang dalawa pa. Talagang walang hiya si Old Four. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, pumayag si Luzeu. Ang bagay na ito ay dapat sanay hinawakan mismo ni Little Yuaner. Gayunpaman, bata pa siya at kulang sa pagpipigil kapag kumikilos. Yamang ikaw bilang kanyang senior brother ay handa, iiwan ko ito sa iyo. Mayroon kang 3 araw para ayusin ito. Tuwang-tuwa si Ming Xiyin nang marinig ito at nanumpa na hindi bibigin ang kanyang master. Naging isang guhit ng liwanag siya at mabilis na umalis sa lugar. Little Yuaner, samahan mo sila pababa ng bundok, utos ni Luzeu. Bagaman ang iyong ika-4 na senior brother ay nahuhumaling sa labas, seryoso siya sa kanyang mga gawain at mahilig gumamit ng utak. Sa kanyang ugali, malulutas niya ang problema sa loob ng 1 araw. Hindi na kailangang mag-alala. Sumang-ayon si Little Yuaner at pinangunahan ang 3 tao palabas. Nang marinig ni Zhao Yu ang tawag ng kanyang master, mabilis siyang sumagot, narito po. Binibigyan kita ng 2 araw upang imbestigahan ang Heavenly Sword Sect, lalo na ang kanilang senior disciple na si Xu Jiafeng, utos ni Luzeu.
Nagpakita ng hindi malinaw na ekspresyon si Zhao Yu habang sumasagot, naiintindihan ko. Kukumpletuhin ko ang misyon. Humigop ng tsaa si Luzu at nasiyahan sa kanyang mga pag-aayos. Kailangan pa niyang patuloy na makuha ang loob nito, kaya kailangan niyang bantayan ito. Mula ng tangkang pagpatay ni Xu Jiafeng, ang kanyang ikatlo at ikasyam na disipulo ay nagbabantay sa labas na parang mga door god. Bagaman naniniwala sila na may sapat na lakas si Luzu upang mapaglabanan ang mga asasin, kapabayaan nila na nakapasok ang mga maliliit na isda na iyon sa Jinting Mountain. Master, okay lang ba talaga si fourth senior brother? Hindi mapigilang tanong ni Little Yuaner. Si Duan Musheng, na nasa malapit, ang unang sumagot. Bagaman si Old Four ay mapaglaro at minsan ay hindi maaasahan, palagi siyang nagbibigay ng lahat pagdating sa mga gawain. Junior sister, makakatiyak ka. Kung makalimutan niya, hindi. Na kailangang makialam pa si Master, bilang kanyang senior brother, hindi ko siya patatawarin ng basta-basta. Kung nandito lang sana si seventh senior brother, bulong ni Little Yuaner. Junior sister, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang mga nagtataksil sa sekta ay mga karumal-dumal na kriminal. Dapat natin silang harapin ng direkta. Nang marinig ito, umiling si Luzu upang ipahiwatig na ayos lang. Si seventh senior brother ay mahusay sa pakana. Tunay ngang isa siyang pambihirang talento. Gayunpaman, mahilig siyang manipulahin ang puso ng mga tao at madaling mahuli sa sarili niyang mga iniisip. Bago pa matapos ang kanyang pangungusap, isang transmission bird mula sa isang senior sister ang lumipad. Ang mga transmission bird ay hindi ordinaryong mga ibon, sila ay mga mutated na ibon na pinalaki gamit ang espiritual na enerhiya sa Jinting Mountain. Naging isa sila sa maraming mababangis na hayop sa Great Yan World. Lumipad si Little Yuaner at kinuha ang sulat mula sa ibon. Kasunod ng mga tagubilin ni Luzu, binasa niya ng malakas ang nilalaman ng sulat, Master. Mula ng kubkubin ng 10 nangungunang sekta ang Golden Court Mountain at mamatay si Luo Changfeng, ang Heavenly Sword Sect ay nagkakagulo, at lahat ay nag-aaway upang maging susunod na pinuno ng sekta. Nabigo si Xu Jiafeng na maging pinuno ng sekta pagkatapos bumalik sa Heavenly Sword Sect. Samantala, ang kanilang dating pinuno ng sekta, si Luo Shisan, ay biglang pumasok sa seclusion upang mag-cultivate. Pinaghihinalaan kong maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang makalusot sa Dao Fusing stage ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Nang nagmamanman ako sa kanila sa gabi, natuklasan ko na si Xu Jiafeng ay naging hindi na tapat sa isang sekta. Pagkatapos ng sulat, mahinahong sumagot si Luzeu. Medyo mabagal ang bilis. Ipagbigay alam kay Zhao Yu at kung kinakailangan, maaari niya siyang tulungan. Nagtatakang nagtanong si Duan Musheng, Xu Jiafeng ay ating mortal na kaaway. Bakit natin siya tutulungan? Hindi sinagot ni Luzeu ang kanyang tanong. Ito ay dahil kailangan nilang maging maingat hanggang sa umabot sa 80% o higit pa ang kanilang katapatan. Nang makitang nanatiling tahimik si Luzeu, nahihiyang tumalikod si Duan Musheng at hindi nangahas na magtanong pa. Biglang nagpadala ng prompt ang system na kumpleto ni Ming Xiyin ang itinalagang gawain. Nailigtas ang 105 miyembro ng pamilyang Si. Gantimpala, 1,050 merit points. Natanggap ang pagsamba ng 105 katao. Gantimpala, 1,050 merit points. Gawain, napatay ang 82 nakakabayo na brigand. Gantimpala, 820 merit points. Nagliwanag ang mga mata ni Luzeu sa balitang ito. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng napakarami mula sa isang gawain ito. Pagkatapos ay nagdala ang transmission bird ng isang sulat mula kay Ming Xiyin, Master, nailigtas ko na ang lahat ng kinidnap na miyembro ng pamilyang Si at napatay ang mga nakakabayo na brigand. Natuklasan ko rin na ang mga cultivator sa likod ng mga brigand na ito ay tila may kaugnayan sa Tiger Ridge gang ni Old Walo, Zhu Honggong. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Ang unang kalahati ng pangungusap ay tungkol sa pag-uulat ng gawain, habang ang huling bahagi ay isang dahilan lamang upang maglaro pa ng ilang araw.
Natural na naintindihan ni Luzhu ang kanyang mga intensyon, ngunit nagkataong nasa magandang mood siya, kaya hindi na siya nakipagtalo pa sa kanya. Sangkutan man siya o hindi, hayaan mong imbestigahan ni Old Forth. Sa pahayag na ito, bumalik siya sa kanyang tirahan. Sa likod ng silid, sabik siyang gumastos ng 1,000 puntos upang bilhin ang 2 Transform Powers Avatar. Sa isang iglap, isang bugso ng enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan at mabilis na tumaas ang kanyang cultivation. Pagkatapos maranasan ito, tumango si Luzhu ng may kasiyahan. Susunod, bumili siya ng 2 reverse card. Lumitaw ang mga birding espiritual na vortex sa kalangitan sa itaas ng Evil Lair Pavilion. Nadagdagan nito ang kanyang haba ng buhay ng 600 araw. Plano niyang gamitin ang natitirang merit points para sa isang lottery. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, natanggap niya ang "Salamat sa iyong pagtangkilik" ng 5 magkakasunod na beses. Agad siyang nawala ng interes at hindi nagpatuloy. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, mahihirapan siyang umalis sa Jinting Mountain at tiyakin ang kanyang kaligtasan, kaya maaari lamang siyang manatili pansamantala sa bundok. Hanggat nandyan ang mga masasamang taong ito upang protektahan siya, hindi dapat magkaroon ng malalaking problema. Pagkatapos pag-isipan ang kanyang sitwasyon, tinawag niya si Little Yuan at inutusan siyang dalhin ang 4 na kayamanan ng pag-aaral mula sa Evil Lares Pavilion patungo sa kanyang lokasyon. Si Little Yuan nang matanggap ang utos, ay hindi nangahas na mag-antala at agad na inihanda ang lahat, maingat na naggigiling ng tinta sa gilid. Pagkatapos ay isinulat ni Luzhu ang mga pangalan ng kanyang 9 na disipulo sa puting papel isa-isa. Habang nagsusulat, napaisip siya. Kahit ang bunsong disipulo ay isang makapangyarihang cultivator ng antas ng Divine Court. Anong antas ng realm ang naabot ng panganay na disipulo? Mas malakas ba siya kaysa kay Ji Tiandao? Kung taglay nila ang mapamaslang na isipan ni Yu Zhenghai at Yu Xiangrong, paano nila hahayaan ang isang matandang kontrabida tulad ni Ji Tiandao na patuloy na umiral sa mundong ito? Nagtago ba siya ng ilang mga trick at alas noong sinimulan niyang turuan ang mga disipulong ito? Bukod pa rito, dapat alam ni Ji Tiandao na bawat isa sa mga disipulong tinuruan niya ay kasing ganid ng tigre at kasing bangis ng lobo, at tiyak na magtataksil sila sa kanya balang araw. Sa kasamaang palad, nawala ang pinakakritikal na bahagi ng alaala. Ji Tiandao, ano ang mga life-saving item na itinago mo? Habang nawawala siya sa pag-iisip, bigla siyang naantala ng maliit na kamay ni Little Yuan 9 na disipulo lamang ang kinuha mo. Sa iyong kakayahan, maaari mong buksan ang Evil Lair Pavilion at Jinting Mountain at kumuha ng 10,000 disipulo. Sa dami ng disipulo, walang mangangahas na sumuway sa iyo. Ang mga Orthodox sect na iyon ay hindi mangangahas na galitin tayo. Sa isang utos mo lamang, pupuksain ng maraming disipulo ang sinumang tumangging sumuko sa atin. Ang mga sumusunod sa akin ay uunlad, ang mga lumalaban sa akin ay mapapahamak. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagliwanag ang mga mag-aaral ni Luzhu. Ganun pala iyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang papel at pinag-isipan ito. Ang maliwanag na buwan ay sumisikat sa dagat. Mula sa malayo'y pinagsasaluhan natin ang sandaling ito. Nabanggit ang lahat ng 9 na pangalan ng disipulo sa tula, ngunit may isa pang nawawala, ang huling karakter na Sure. Kung nakahanap si Ji Tiandao ng mga disipulo batay sa tulang ito, nangangahulugan ito na ang pamantayan sa pagtanggap ng mga disipulo ay hindi batay sa talento kundi sa kanilang mga pangalan. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Luzhu kung paano nalaman ni Ji Tiandao ang tulang ito na ipinasa sa kanyang sariling mundo. Maaari kayang si Ji Tiandao ay isa ring time traveler.